Kabanata 2276. Caregunes. Ang pag-atake ni Surui ay biglaan, walang mag-aakalang gagawin niya ito kapag sinabi niyang gagawin niya ito. Si Vladimir ay nasugatan at hindi makaiwas. Ang dragon at ang phoenix ay ipinasok sa kanyang guya na parang tofu, dahilan upang siya ay mapasigaw. Malinaw na narinig ni Baron ang sigaw, at nakikilala niya ito. Boses iyon ni Vladimir. Ang kanyang puso ay tumaas ng husto. Ang lokong Apollo. Kung sakaling talagang namatay si Baron sa mga kamay ng Templo ng Araw, hindi na makakausap ni Baron si Lord Caregunes. Huminga ng malalim si Baron at kumalma. Kahit papaano ay pinatunayan nito na ang mga taong Vladimir ay buhay at nasa mga kamay ni Surui. May gustong sabihin pa si Baron nang marinig niyang sinabi ni Surui doon. Payuhan ko kayong pag-isipan ang sinabi ko. O wala na tayong pag-uusapan. Kung ang Templo ng Liwanag kung magpapatuloy ako sa ganitong saloobin. Tiyak na hindi ako tatutol na makipagdigma sa iyo, ang Templo ng Araw ay hindi nagdudulot ng gulo, ngunit hindi ako natatakot sa gulo. Pagkasabi nito, agad na ibinaba ni Surui ang telepono. Hindi ako natatakot makipagdigma sa iyo. Hindi ako nagdudulot ng gulo, at hindi ako natatakot sa gulo. Napatingin si Baron sa binabaan ng telepono na may pagtataka sa mukha. Ang lakas ni Surui ay lampas sa kanyang imahinasyon. Dumudugo ng husto ang guya ni Vladimir Wood. Lumapit si Surui at hinaila ang dragon at phoenix mula sa kanyang binti. Nabahira ng kaunting dugo. Mukhang hindi masyadong magaling ang mga kaibigan mo. Puno ng panunuya ang tono ni Surui. Hindi lumitaw si Caregunes, ibig sabihin ay hindi kanila binibigyang pansin, sa palagay ko hindi ito ang iyong inaasahan. May gap sa pagitan nilang dalawa. Natawa si Surui. Ngunit ang pangungusap na ito ay nagpahiya kay Vladimir. Bagamat maganda ang relasyon ng huli kay Baron, halatang inakala niyang guro niya ang kanyang guro. Caregunes ay naruroon ng personal. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Subukang huwag magkaroon ng masyadong optimistikong pag-iisip sa maraming bagay. Tinapik ni Surui ang balikat ni Vladimir na may masayang tingin. Kung ang Templo ng Liwanag ay nasa hinaharap pa rin, kung mayroon kang ganitong ugali, kung gayon ang kutsilyo kung ito ay hindi ipapasok sa iyong guya, ngunit dito. Iminuwestro ni Surui ang isang direksyon gamit ang dulo ng kutsilyo. Naramdaman ni Milton ang lamig sa pagitan ng kanyang pandiya. Kahit na bansot siya, lalaki pa rin siya. Kung ang kutsilyo ni Surui ay direktang dumating tulad nito, maaari lamang itong gamitin sa ilang mga posisyon, at hindi ito gagana. Wala na bang ibang solusyon? Malungkot na sabi ni Vladimir. Kanina ko pa sinasabi yan. Depende ito sa katapatan ng iyong Templo ng Liwanag. Siyempre. Dapat tandaan mo na hindi ka qualified para makipag-negotiate, understand? Tinapik ng talam ang mukha ni Vladimir. Sa kabilang panig ng Baron. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Naghintay si Surui ng kalahating oras. Nang malapit na siyang mawalan ng pasensya, sa wakas ay tumawag muli ang tawag mula sa kabilang linya. Ginoo, Apollo, please magsalita ka. Sabi ni Baron, matutugunan ko lahat ng kondisyon mo. Nang sabihin niya ito, nanatili pa rin ang puso niya sa puso niya. Pinipigilan niya ang kanyang hininga, ngunit kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo sa ilalim ng mga ambi. Maganda talaga ang ganitong sincerity. Pero nasabi ko na pwede mong buksan ang mga kondisyon. Hanggat sa tingin mo ay makakatagpo mo ako. Kung gayon ang kondisyong ito ay angkop. Bahagyang ngumiti si Surui at muling sinipa ang bola, nagpunta pabalik. Hayaan si Lao Tzu na magkusa na magbid, paano ito posible? Si Surui ay hindi gagawa ng ganoong kalokohang bagay. Nasabi ko na ang kanilang buhay at kamatayan ay hindi lamang sa aking mga kamay, kundi pati na rin sa mga kamay ng Diyos ng Liwanag na Caregunes, kayong lahat ay dapat na maunawaan ito. Alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Surui, naramdaman ni Baron ang pagpintig ng kanyang ulo. Mahal na Ginoong Apollo, gusto kong malaman, ilang tao ang nasa iyong mga kamay. Kabilang si Vladimir, mayroong 25 tao. Sabi ni Surui. Hindi siya nag-exaggerate sa numerong ito. Ayan yon. Napabuntong hininga si Baron at sinabing, ang ransom ni Vladimir ay $2 milyon, at ang iba ay $500,000. Sa tingin mo okay lang. Ito ay $14 milyong na ang limitasyon na maaaring gastusin ni Baron. Ang mga personal na ari-arian ng kanyang Deputy Hallmaster ay hindi gaanong
At mayroon pa siyang kailangan niyang ibaba ang kanyang katawan upang humiram ng pera. Upang maiwasang malaman ni Lord Carigunes ang bagay na ito. Pinag-isipan din niya ang kanyang utak at nagsumikap. Sa kasamaang palad, malalaman ito ni Carigunes sa kalaunan. Pakiramdam ni Baron ay napakasinsero niya. Sa kasamaang palad, hindi niya kinakatawan ngayon ang kanyang sarili, ngunit ang buong templo ng liwanag. Kung isang tao lang ang dumating sinabi na ang kabayaran ay hindi mababa, ngunit hindi yun iniisip ni Surui. Ginoo, Baron, nagpapadala ka ba ng mga pulubi? Nakangiting sabi ni Surui. Matapos pakinggan ang pangungusap na ito, hindi maayos ang buong pagkatao ni Baron. Sincere ba ito? Pinibilang ba ito? Nang makitang tahimik si Baron, ngumiti si Surui ng sarkastikong. Baron, pakisagot, sa tingin mo gaano kahalaga ang buhay ko? Tikas na hindi mabibili ang buhay ni Apo Lord Luo, sabi ni Baron. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, ang kanyang puso ay agad na nanigas. Oops, tamaan ulit. Si Surui ay naghukay ng malaking butas, naghihintay na tumalon siya dito. Damn, walang ganyanan. 14 million. Akala mo napaka-sincere mo. Pero hindi ko nakikita iyon. Nakangiting sinabi ni Surui. Alam mo, ang Vladimir na ito ay muntik ng mapatay. Akin na, kung magkano ang halaga ng buhay ko, kailangan mong magbayad hanggat kaya mo, hindi bababa sa 1 sentimo. Naramdaman ni Baron na dumudugo ang kanyang puso, ngunit nalinlang siya ni Surui. Kakilakilabot na sapat. Dapat mong malaman, paano siya i-set up ni Surui. Kaya, hindi mo na kailangang pag-usapan ang bagay na ito, hayaan mo ang iyong boss na dumating. Nakangiting sabi ni Surui, at agad na ibinaba ang telepono. Malapit nang umiyak si Baron ng walang luha. Hindi pa siya nakatagpo ng isang taong kasing tanga ni Surui, at hindi pa nakaranas ng ganoong paraan ng paghawak ng mga bagay. $14 milyong para tabyusan ang 25 tao, hindi pa ba sapat iyon? Habang nagagalit si Baron, may pumasok na lalaking nakaputing roba. Siya ay matangkad at matangkad. At ang kanyang mukha na may karakter na Chino ay mukhang determinado at nakaistilong. Ang taong ito ay may puting mukha at walang balbas, bagamat patag ang kanyang ekspresyon. Nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng hindi galit at pagmamatuwid sa sarili. Ang puting robe sa taong ito ay walang betik at sobrang pinong, at hindi ko alam kung saang material ang mga damit. Tila may mahinang kinang na dumadaloy sa puting damit habang naglalakad. Siya ang Panginoon ng Templo ng Liwanag, Carigunes. Sa oras na ito, ang kanyang paa ay natapakan lamang ang isang piraso ng pira-pirasong salamin na gumagawa ng tunog ng pag-click. Narinig ni Baron na nasa ulirat ang boses at agad na tumalikod. Nang makitang si Carigunes iyon, agad siyang natakot. Sir! Tumayo si Baron at yumuko ng malalim. Ang usapin ay dumating sa puntong ito, hindi na ito mate at tago, at ang lahat ay maipaliwanag lamang ayon sa mga katotohanan. Galit ka ba? Sabi ni Carigunes. Ang kanyang boses ay mababa at malakas, tulad ng isang natural na baritone, na nagpaparamdam sa mga tao ng malakas na magnetic. Hindi maganda ang ginagawa ng aking mga nasasakupan, mangyaring parusuhan ako. Hindi man lang naglakas loob na iangat ni Baron ang kanyang ulo. Ang relasyon sa pagitan nila ay tila hindi katulad ng Hallmaster at ng Deputy Hallmaster. Mukhang maraming level sa pagitan nila. Hindi mo kasalanan. Lumapit si Carigunes, umupo sa sofa, tumingin sa mga labi sa sahig, at kumunat ang kanyang makapal na kilay. Kasalanan mo ang hindi mo nagawang mabuti kontrolin ang kanyang emosyon. Panginoon, naiintindihan ko. Nang marinig na hindi sinisisi ni Carigunes ang kanyang sarili, hindi napigilan ni Baron na makahinga ng maluwag. Sir, ano sa tingin mo ang dapat gawin ni Apollo? Si Vladimir talaga ang walang pakundangang kumilos sa pagkakataong ito, pero hindi natin siya pwedeng isuko, nag-aalangan na sabi ni Baron. Gayunpaman, ang kakayahang sabihin ng mga salitang ito ay nagpapakita na si Baron mismo ay may ideya na isuko si Vladimir. Hindi kaagad nagkomento si Carigunes tungkol sa bagay na iyon, ngunit kumunat ang noo at sinabing, linisin mo muna ang bahay, huwag mong hayaang may iba, ikaw na mismo ang gumawa nito. Sige, mabilis na sabi ni Baron. Siya na mismo ang nagsimulang magwalas ng sahig. Umabot ng mahigit 10 minuto ang paglilinis ng lupa, at pawis na pawis si Baron.
Alam niyang tiyak na malungkot ang amo. Ikaw na ngayon ang aking deputy hallmaster. Hindi ang mabangis na general na kailangan lang ilibing ang kanyang ulo at magmadali. Kaya kapag ginawa mo ang lahat, dapat mong isipin ito muna. Itinuro ni Carigunes ang pagtingin sa mga tipak ng salamin sa basurahan. Huwag nating pag-usapan ang halaga ng mga set ng tiyan na ito, mula sa dimensyon ng buhay, patay na sila. Hindi alam ni Barrow na sinabi ng amo ang pangungusap na ito. Ano ang kahulugan ng mga salita, paulit-ulit ko lang aaminin ang mga pagkakamali ko. Kasalanan ko, hindi dapat ako nagkulang sa pagkontrol ng emosyon ko, hindi talaga dapat. It's good to know, ngayong tapos na ang paglilinis, nasa puso mo na ba? Medyo tahimik. Naunawaan tuloy ni Barrow ng intensyon ng amo, kaya tumango siya ng malalim. Tiningnan ni Carigunes ang telepono na inihagis ni Barrow sa sofa. Magkano ang binayaran mo para sa templo ng araw? 25 tao. 14,10,000 dolyar. Tapat lang ipaliwanag ni Barrow na bagamat siya ay mabangis at baliw sa labas. Para siyang masunaring tupa sa harap ng Carigunes, at hindi siya ganito kapag weekdays. Nang marinig ito ni Carigunes, umiling siya at tumawa. Napakatigas ng mga linya ng kanyang mukha, ngunit ang ngiti sa oras na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng simoy ng tagsibol. Kinusat ni Barrow ang kanyang mga mata, at tila naisip na medyo kakaiba ang eksena sa kanyang harapan. Hindi ba dapat magalit si Lord Lightgod? Paano siya natawa? Naisip ni Barrow na medyo kakaiba ito. Anong uri ng gamot ang naibenta sa Long? Baron, hindi mo pa masyadong kilala si Apollo. Natawa si Carigunes, siguradong sasabihin niya, nagpapadala ka ng mga pulubi. Kabanata 2277. Sinseridad. Nahulaan kaagad ni Carigunes kung ano ang sasabihin ni Surui. Tinabi ni Baron sa pagkabalisa. Totoo, ang bakal na tandang ay nabubuhay ayon sa reputasyon nito. Nakangiting nagpatuloy si Carigunes. Sa tingin ko, sinabi niya, hayaan mo akong makipag-usap sa kanya ng personal, hindi ba? Oo, Panginoon, nahulaan mo pa iyon. Pinunasan ni Baron ng malamig na pawis sa kanyang kalbo na ulo. Sa totoo lang, sa simula pa lang, nahuli na tayo sa mga kalkulasyon ni Apollo. Tinabi ni Carigunes. Hindi mo siya gaanong kilala. Malinaw na maaari niyang talakayin ang bagay na ito sa amin ng pribado. Kaya bakit kailangan niyang sabihin sa lahat ng tao sa madilim na mundo ng hayagan? Hindi niya tayo binibigyan ng paraan, isa lang itong simpleng hakbang na nagtutulak sa atin sa dead end. Nakinig si Baron, natakot. Si Apollo ay mukhang isang rogue na estilo. Sa ibabaw, tila walang tagumpay sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling maghukay ka ng mas malalim, makikita mo na ang kanyang layout ay napakaselan at ang kanyang layunin ay napakalinaw. Mukhang walang pakialam si Apollo, ngunit hindi mo siya naiintindihan, sabi ni Carigunes. Tumabi si Baron, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Siyempre, bagamat wala akong masyadong pakikitungo sa kanya, may ilang bakas ng kanyang pag-uugali. Tumayo si Carigunes at tinapik ang balikat ni Baron. Alam ko, mayroon kang ideya na isuko si Vladimir. My lord? Ay, walang lakas ng loob na itago si Baron, narinig ko na lang na ganito si Carigunes speaking of which, ang malamig na pawis niya ay agad nabasa ang damit sa likod niya. Ang pag-abandona sa kanyang mga kasama ay ang pinakamasamang desisyon. Sa simula, naramdaman ni Baron na sa 25 tao lamang. Ang Templo ng Liwanag ay isang kawalan pa rin, upang maiwasan niya ang pagbabante ni Surui. Siyempre, ang ideyang ito ay nag-flash lang sa isip ni Baron, at hindi niya ginawa. Ibig sabihin ay isakatuparan ito hanggang sa wakas. Ito ay medyo mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Nagpatuloy si Carigunes. Dahil inihayag ito ni Apollo sa lahat, kung hindi mo susundin ang linyang itinakda niya kung pupunta ka at aalis, ngunit kung iniisip mong isuko ang iyong mga kasama, ito ang kanyang plano. Tumutulo ang malamig na pawis ni Baron mula sa kanyang noo hanggang sa lupa. Kung talagang susuko ka. Sa oras na iyon, malalaman ng buong madilim na mundo na ang Templo ng Liwanag ay walang pakialam sa buhay ng mga nasasakupan nito, at babagsak ang ating reputasyon. Dahan-dahang sabi ni Carigunes. Malinaw, nakita niya ang diskarte ni Surui. Ito ay hindi isang pagsasabuatan, ngunit isang pagsasabuatan. Sinasabi ko sa iyo kung ano ang gagawin ko, gagawin mo ba o hindi?
Kitang-kita ang butas na hinukay ko, makikita mo, ngunit kahit na makita mo ito, kailangan mong tumalon sa butas ng masunurin. Si Tsurui ay may ganong tiwala sa sarili. Tinabi ni Karegunes. Tandaan sa susunod, hindi mo maaaring pukawin ang sinuman, at hindi mo maaaring pukawin si Apollo, ang Diyos ng araw. Gao, ngunit hindi pa rin niya sinabi. Sir, gagawin ba natin ang gusto ni Apollo sa pagkakataong ito? Tiyak na magsasalita siya ng malakas. Baron, Aron. Umiling si Karegunes at nagtanong. Sa palagay mo magkano ang halaga ng reputasyon ng Templo ng Liwanag? Ang aming reputasyon, syempre, ay hindi mabibili ng salapi. Napaisip si Baron ng walang pag-iisip, sumagot agad siya. Ngunit pagkatapos magsalita, napagtanto niya kaagad na tila sinagot niya ang isang katulad na tanong sa telepono at ang tanong na iyon ay tinanong ni Apollo. Kaya ang lahat ng ito ay napakasimple, gagastos tayo ng maraming pera upang mabawi ang ating reputasyon mula kay Apollo. Sabi ni Karegunes. Sino ang nagbigay daan sa ating mga tao na kontrolin niya? Pumili ng katanyagan sa pera, kung hindi ay masisira ang reputasyon. Kung titingnan mo ang lahat ng ginawa ni Tsurui, tila ito ang kanyang tinutukoy. Ang Templo ng Liwanag ay talagang masisira. Patay na ang hukay. Tinabi ni Baron. Aking Panginoon, ako ay magkukusa na lumaban, gusto kong pamunuan ang isang piling hukbo, pumasok sa mais, at iligtas ang ating mga tao. Matapos pakinggan ang mga salita ni Baron, umiling si Karegunes. Ikaw ay tanga, kung pupunta ka, huwag magsalita tungkol sa pagliligtas ng mga tao, baka kailanganin kitang iligtas sa oras na iyon. Nahiya agad si Baron. Kinuha ni Kalagunes ang cellphone ni Baron, hinanap ang call log, at dinial ito. Apollo, ako si Karegunes. Tinabi niya. Ang tinig ng Diyos ng Liwanag ay banayad at mababa, puno ng panggigipit. Hindi ko inaasahan na sasagutin ni Tsurui ang tawag, nakaupo siya sa damuhan habang ang isang paa ay nakatapak kay Vladimir, ang kabilang paa ay umindayog at nagsabi. Ang maalamat na Panginoon ng Liwanag ay matagal nang hinahangaan, ngunit paano maaari ba akong maniwala na ikaw ay Karegunes? Tinabi ko rin na Karegunes ako. Pagkatapos magsalita, huminto siya muli. Kalimutan mo na, tiyak na hindi ko tatawagin ang pangalang ito, ang sirang pangalan na ito ay talagang sapat na haba, at ang aking bibig ay pagod pagkatapos basahin ito ng 2 beses. Nang marinig ito, tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Karegunes. What a international joke, anong mali sa pangalan ni Lao Tzu? Hindi lahat ng Greek ay ganyan. Mahabang pangalan. Kung gayon, paano kita makukumbansi na ako si Karegunes? Pinakinggan ni Tsurui ang malungkot na boses sa telepono, at ngumisi. Kung gayon ay handa akong makita kung anong uri ng katapatan ang maipapakita mo. Sa paglibot, inilagay muli ni Tsurui ang problema dito. Itong bakal na tandang. Umiling si Karegunes, nagmura sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagsabi, $100 milyong. Anong $100 milyon? Tumawa si Tsurui. Umiga siya sa likod sa damuhan at nagpalit sa pinakakomportableng posisyon. $100 milyong, ang 25 lalaki na tumubo sa akin, sabi ni Karegunes. Masyadong mahirap pakitunguhan si Tsurui, ilang sunod-sunod na salita ang nagpasikip sa kanyang dibdib. $100 milyong. Tumingin si Tsurui kay Vladimir, na nakaipit sa lupa at hindi makagalaw, at sinabi ang isang pangungusap na nagpaluwa ng dugo sa lahat ng tao sa silid. Pinigyan mo ako ng ganitong halaga nang ikaw ay lumapit. Pinapalis mo ba ang mga pulubi? Narinig ito ng Baron Chapter sa pangalawang pagkakataon, at malapit nang magsuka ng dugo. Nima, pulubi pa ba ang $100 milyon? Anong mga pulubi ang napakamahal? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Karegunes. Ang mga salita ni Tsurui ay lampas sa kanyang inaasahan. Alam din niyang siguradong magsasalita ng malakas si Apollo. Bagamat malaki ang $1 bilyong na ito. Dapat ay medyo malayo pa rin ito sa kahilingan ng kabilang partido. Ang iyong reputasyon, ang aking buhay. Tinabi ni Tsurui. Ano ang halaga ng dalawa na pinagsama-sama? Hindi ako magaling sa math, kaya dapat mong gawin ang matematika. Walang math what a shit. Ito ay malinaw na isang pandaraya. Ngunit ngayon ay kailangang aminin ito ni Karegunes. Kahit alam niyang nanlaloko si Tsurui, kailangan niyang tiisin. 200 milyon. Direktang nagdagdag si Karegunes ng $100 milyon.
Hinawakan ni Surui ang telepono sa pagitan ng kanyang mga balikat, at ang dalawang kamay ay nagsimulang pumalakpak. Maganda. Maganda. Karapat-dapat na maging sikat na Diyos ng liwanag. Ang dagdag na presyo ay 100 milyon na maihahambing sa iyong deputy hall. Ang Panginoon ay higit na mabuti, siya ay handa lamang na bigyan ako ng 14 milyon, anong bakal? Sino ang impyerno ay isang bakal na titi? Sa sobrang galit ni Baron ay napahawak siya sa kanyang dibdib, pakiramdam niya ay saysubog na ang kanyang puso. Kung pwede lang, gusto niya talagang buwagin ang bibig ni Apollo. Paanong ang mura ng bibig ng lalaking ito? Sa 200 milyong dolyar, dapat masiyahan si Mr. Apollo, tama ba? Walang pakialam na sabi ni Carregunes. Siya at si Surui ay nagkita ng 1 beses o 2 beses. At halos hindi na nag-uusap. Sa totoo lang. Sa mata ng Maharlika ng madilim na mundo. Na naipasa sa daan-daang taon, ang templo ng araw ay sumisikat na. Ang grassroots power ay walang iba kundi maputik na mga binti, at hindi na kailangang bigyang pansin ito. Sa opinyon ni Carregunes, ang templo ng liwanag ay hindi kailangang magkaroon ng magandang relasyon sa templo ng araw, hinahamak nila ang isa't isa. Ito ay talagang walang galang, ito ay isang uri ng pagmamataas na nagmumula sa mga buto. Para silang mga miyembro ng maharlikang pamilya, tinatrato ang grupo ng Sun Temple bilang tinatawag na mga rebelde. Mapalad din na ang templo ng liwanag ay may malalim na background, at kaya nitong makayanan ang gayong pagpatay ni Surui. Iniisip ni Carregunes na ipinakita niya ang kanyang katapatan. Sa 200 milyong dolyar, maaari siyang bumili ng isang maliit na lungsod, ngunit hindi nasisiyahan si Surui. Sa palagay ko ay hindi ito sapat. Nakangiting sinabi ni Surui. Ang isang 200 milyong dolyar lamang ay tila hindi karapat-dapat sa marangal na katayuan ng templo ng liwanag. Alam ng taong ito ang ihi ng templo ng liwanag, kaya espesyal na ginamit niya ang salitang marangal para satirhan ang isa't isa. Ano sa tingin mo? Huling nanigas ang facial muscles ni Carregunes. Hindi niya talaga maisip ang routine ni Surui. Dapat may hangganan ang bibig ng leon. Nagalit si Baron. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Balita ko may machinery manufacturing company ang Temple of Light sa Amerika, di ba? Tumawa si Surui. Hindi masama. Biglang nagalit si Carregunes sa kanyang puso. Ayaw mong isama ko ang kumpanyang ito sa bargain, di ba? Hindi ba pwede? Tumawa si Surui. Ito ay isang maliit na kumpanya sa paggawa ng makinarya. Sa tingin ko ay walang pakialam ang templo ng liwanag. Kayo ay mga maharlika. At ang mga maharlika ay dapat mapanatili ang isang mataas na antas ng saloobin. Anong negosyo ang ginagawa mo? Pinigilan ni Carregunes ang galit sa kanyang puso, hindi. Kung handa kang magbayad ng 200 milyong dolyar, bakit ayaw mong magbigay ng isang maliit na kumpanya? Tinabi ni Surui. Maging isang fraction lang. Apollo, medyo malayo ka na. Tinaasan ni Carregunes ang kanyang tono. Hindi yan maliit na kumpanya. Ang pangalan ng kumpanya ay Machine Manufacturing, ngunit ang espesyal na produksyon ay hindi ordinaryong makinarya, nakakagawa sila ng sasakyang panghimpapawid oo. Kahit na tingnan mo ang buong North America, ang lakas ng siyentipikong pananaliksik ng kumpanya ay first class. Habang gumagawa ng sasakyang panghimpapawid, gumagawa din sila ng malaking bilang ng mga armas, na kumikita ng maraming pera bawat taon. Ito ay mahalagang isang malakihang pangkat ng industriya ng militar. Ang grupong ito ang pinakamahalagang bagay sa templo ng liwanag sa loob ng 200 taon. Nakaipon lamang sila ng gayong pamana noong World War. Ito ang kanilang cash cow. Kaya, sa opinyon ni Carregunes, sobra-sobra ang kahilingan ni Surui. Kabanata 2278. Hindi pa ako nakakita ng ganoong bargain. Sa oras na ito, makikita mo ang pagkakaiba sa background. Kahit na ang templo ng liwanag ay hindi orihinal na tinawag na pangalang ito, ito ay naipasa sa loob ng higit sa 200 taon. Kung titingnan ang kasaysayan ng buong lipunan ng tao, ang 200 taon ay isang napakahabang dimensyon, at ang tagal ng panahong ito ay mas mahaba pa kaysa sa panahon na umiral ang ilang mga dinastiya at maging ang ilang mga bansa. Ito ang kaso sa templo ng liwanag. Sa nakalipas na 200 taon, nakaipon sila ng hindi mabilang na kayamanan, at ang mga mapagkukunang tinataglay nila ay malayo sa imahinasyon.
Ang isang templo ng liwanag na naipasa sa loob ng 200 taon ay maaaring magkaroon ng napakayamang pamana. Kaya gaano kahanga-hanga ang akumulasyon ng pamilyang Atlantes na naipasa sa libu-libong taon. Nakakatakot lang. Pamana. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na maaari mong hubugin na may malakas na kapangyarihang panlaban. Tulad ng templo ng araw. Bagamat maaari silang umasa sa pinakamataas na kapangyarihan ng labanan ng grupo upang lampasan ang madilim na mundo ng kanluran. Na may kakaunting pagkatalo, ngunit sa ang background sa isang banda, kumpara sa templo ng liwanag, sila ay ganap na natalo. Ang pangmatagalang pamana ay maaaring magbigay sa iyo ng hindi mabilang na kayamanan. Malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Malalim na mapagkukunan at isang malaking network ng mga relasyon. Sa pagbabago ng nakaraang panahon. Maaari kang lumahok sa maraming bagay at umani ng malaking kita mula dito, interes. At maglatag ng matatag na pundasyon para sa hinaharap na pag-unlad, at ito ang pinakamalaking depekto sa Sun Temple ngayon. Ang templo ng araw ay mukhang matalas at makapangyarihan. Ngunit sa katunayan ito ay walang malalim na pundasyon at hindi nakakakuha ng mga sustansya mula sa kailaliman ng lupa, karamihan sa mga mapagkukunan ng paglago na nakukuha nila ay karaniwang nagmumula sa plundering mula sa labas. Oo, ito ay pandarambong na siya ring porma na dapat taglayin ng bawat paksayon sa mga unang araw ng pagkakatatag nito. At si Surui ang taong gumawa nito ng labis, sa buong madilim na mundo ng kanluran. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nagduso mula sa kanyang pipi na pagkawala. Ngayon, ang ganitong uri ng trahedya na pagtatagpo ay malapit nang mangyari. Nahulog ito sa tuktok ng templo ng liwanag. Talagang masama ang pakiramdam ni Carigunes matapos marinig ang mga salita ni Surui. Siya ay nasa isang estado ng pag-iisip na naging gujing-ubo sa loob ng maraming taon. Ngunit ito ay nasira ng mga magaan na salita ni Surui. Ano ang nahuhulog sa harap ni Taisha na hindi nagbabago ang kulay? Kalokohan lang, hindi maiwasan ni Carigunes na intindihin kung bakit galit na galit si Baron kaya nabasag ni Surui ang lahat ng tasa at dekor. Hindi ba ito isang maliit na kumpanya sa paggawa ng makinarya? Bakit kaya kinakabahan at nag-aalala si Mr. Carigunes? Tumawa si Surui, kung ganoon ang kaso, mas interesado ako. Matapos makinig sa mga salita ni Surui. Ang mga miyembro ng Temple of Light na naroroon ay nagpakita ng galit na mga ekspresyon. At walang sino man ang hindi sampain si Surui mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Masyadong matako at walang hiya ang lalaking ito. Ngayon na. Ang pangkat ng industriyang militar na iyon ang pinakamalaking pinagmumulan ng kita para sa Templo ng Liwanag. At maaari pa itong tawaging pinakamatalino na industriya sa ilalim ng Templo ng Liwanag. Sinabi ni Surui na isang hindi kapansin-pansing maliit na kumpanya. Nais ko pa sanang humiram ang makina IC. Sa oras na ito, kabilang ang narcissistic na si Vladimir. Ang 25 tao na mga hostage ay naniniwala na ang kanilang halaga ay mas mababa kaysa sa pangkat ng militar-industrial. Kung iginiit ni Sui Frui ang puntong ito, maaari silang iwanan ng organisasyon. Sa totoo lang, ang pangkat ng pagmamanupaktura ng militar na iyon ay may hindi mabilang na mga patent. At ang lakas ng siyentipikong pananaliksik nito ay maaaring may rank sa unahan ng buong industriya. Kahit na makuha ito ng Surui ng sabay-sabay sa 20 bilyong US dollars, natatakot akong hindi nila makuha. Makabili ng grupong ito. Pagkatapos ng lahat, ang Templo ng Liwanag ay hindi maaaring ibenta ito. Ang katotohanan na nakakatanggap sila ng napakaraming mga utos ng gobyerno bawat taon ay nagpapakita ng kanilang network ng relasyon na nakakatakot na sapat. Kung aalisin ni Surui ang kumpanyang ito, ito ay halos katumbas ng pagkuha ng maraming mapagkukunan ng Temple of Light. Carigunes ay natural na ayaw umupo at panoorin ito mangyari. Apoluo, mas mabuting huwag mong paglaruan ang ideya ng kumpanyang iyon, at kahit ipilit mo, hindi kita ibibigay. Naikuyom ni Carigunes ang kanyang mga kamao. Bigla niyang naramdaman na nawalan siya ng kontrol. Kasi, akala niya kilalang kilala niya si Apollo, pero kapag nagsimula na ang totoong paghaharap, wala siyang ideya kung ano ang susunod na galaw ng kalaban. Bakit ang tuso niya? Hindi na nakayanan ni Baron.
Ang Deputy Hallmaster na halos samuka ng dugo ni Surui ay naikuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, "Sir, lalabanan ba natin ang Sun Temple? Hindi pa ako nakakita ng ganoong pambubuli. Tao." Tinulyapan siya ni Carigunes at walang sinabi. Biglang tumawa si Surui nang marinig niya ang mga salita ni Carigunes. Kung gayon, Panginoong Banayad na Diyos, sa palagay ko ay maaaring nalampasan mo ang isang napakahalagang isyu. Wala ka bang pakialam sa buhay ng mga nasasakupan mo? May kabuuang 25 tao. At lahat sila ay nasa aking mga kamay. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ni Surui. Siyempre, kung ayaw mo sa kanila, kukunin ko sila. Mahirap na makahanap ng ganoon kalakas at murang paggawa ngayon. Matapos marinig ang mga salita ni Surui, ang mga bilanggo ng Templo ng Liwanag ay nagsimulang magmura sa kanilang mga puso. Hindi napigilan ni Carigunes na makaramdam ng malaking ulo. Totoo na ang militar na negosyo ay napakahalaga. Ngunit ang reputasyon ng Templo ng Liwanag ay napakahalaga din. Kung ang Templo ng Liwanag ay sumuko sa pagtubo sa balita ng kanyang mga nasasakupan sa madilim na mundo ng kanluran kung ito ay lamaga. Sino ang maglalakas loob na sumapi sa organisasyong ito na maaaring talikuran ang mga kasama sa armas para sa pera? Ito ay maaaring mukhang isang maliit na bagay. Ngunit sa panahon ng impormasyon, sino ang nakakaalam kung gaano kalayo ang isang bagay na maaaring mag-ferment? Marahil ang gayong butterfly effect ay magdulot ng isang nakamamatay na suntok sa Templo ng Liwanag. Lahat ng kilos ni Surui ay tila mga bakal na tandang, ngunit sa katunayan, naipit niya ang dalawang nakamamatay na butas ng Carigunes at ng Templo ng Liwanag. Ngayon, alam na ng buong madilim na mundo na ang dalawang panig ay magsasagawa ng isang kasunduan. At walang magawa silang nakatingin sa lugar na ito. Sa oras na ito, ang Templo ng Liwanag ay hindi maaaring magpakita ng isang pahiwatig ng pag-aatubili. Pinigil ni Carigunes ang galit sa kanyang puso, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsabi, "Apollo, masyadong kasali ang kumpanyang iyon. Hindi ko ito maibibigay sa iyo, at hindi mahalaga kung sabihin ko ito ng mag-isa. Bagamat ako ang Diyos ng Liwanag, ang Templo ng Liwanag ay hindi ko salita, at marami akong hahadlangan." Siyempre, alam ko, tumawa si Surui, ngunit kung mas mahirap ito, mas mahirap ito. Mas mapuko ko ang aking pagnanais na hamanin. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ni Surui. Sa totoo lang, kahit nadagdagan mo ang ransom na sa huli ay binayaran mo ako sa $1 bilyon, hindi ko na kailangan. Interesado talaga ako sa kumpanyang iyon. Hindi na nakayanan ni Carigunes, at bago pa matapos magsalita si Surui, agad siyang naputol, at maging ang kanyang tono ay agad na tumaas ng isang oktaba. Huwag mong sabihin ng $1 bilyong, mas gugustuhin kung bigyan ka ng 20. Imposibleng magbigay ng sa iyo ang kumpanyang ito bilang isang bargaining chip kahit na ito ay nagkakahalaga ng $100 milyong. $2 bilyong. Tanong ulit ni Surui. Tama iyan. Galit na galit si Carigunes na hindi pa siya nakakita ng taong napakamangmang. Deal. Tumawa si Surui. Matapos marinig ito, napagtanto ni Carigunes na siya ay nahuli sa mga layer ng bitag ni Surui. Hindi niya gusto ang military-industrial complex na iyon sa simula pa lang, ginamit niya lang ito bilang bargaining chip. Napagtanto ni Carigunes na alam na ni Apollo na ang pangkat ng militar-industrial ay may malaking kahalagahan sa Templo ng Liwanag. At walang posibilidad na magkaroon ng anumang transaksyon, ngunit hanggat iminungkahi niya ito, tiyak na mawawalan siya ng galit. Magbabago rin ng husto ang mga emosyon. Mahirap para sa mga tao na huminahon at mag-isip sa sandali ng galit. At ang Carigunes na ito ay walang alinlangan na labis na nagalit sa mga salita ni Surui na, "Hindi ko alam kung ano ang mabuti o masama. Sa sandaling mawala ang iyong init ng ulo, ang iyong paghatol ay bababa, at ikaw ay tatalon sa hukay ni Surui nang hindi nalalaman. Ang $2 bilyong ay hindi maliit na halaga." Inangat ni Surui ang kanyang mukha. Tumingin sa mabituing kalangitan, at nakangiting sinabi, "Nagkataon lang nakapos ako sa pera kamakailan, at kailangan ko talagang magpasalamat sa Panginoon ng Liwanag sa pagtulong sa akin." Ang kanyang mga salita ay nahulog sa mga tainga ni Carigunes, at siya ay hihipan ng kanyang mga baga. Mula $14 milyong hanggang $200 milyon, hanggang $1 bilyon. Talagang walang awa si Surui.
Sa pagkakataong ito, direktang tumaas ito ng higit sa 140 beses kumpara sa paunang presyo. Nakakita ako ng mga taong maaaring makipagtawaran, ngunit hindi ko pa nakitang ginamit ito. Ito ay isang paraan ng bargaining. Pakiramdam ni Calagunes ay nagmulat na talaga siya ng kanyang mga mata. Pera lang ang gusto ni Surui. Ang military-industrial na grupong iyon ay isang pagkukunwari lamang para pukawin si Caragunes ang galit sa aking puso. Ang Diyos ng Liwanag ay maingat na nag-isip tungkol dito, nalaman niyang ang mga salita ni Surui ay puno ng mga bitag, at siya ay ginabayan ng hakbang-hakbang patungo sa pinakamalalim na hukay. Makatitiyak si Caragunes na hindi na niya gugustuhing makaharap muli si Apollo sa kanyang buhay. Mapanloko, walang hiya. Path. Sa oras na ito, ang Deputy Hallmaster na si Baron ay bumagsak sa lupa at tumalsik ng isang malaking subo ng dugo. Nima, sa sobrang galit ko samuka ako ng dugo. Isang malalotes na dila, ngiping bakal at ngiping tanso, si Apollo ay tunay na tumutupad sa reputasyon nito. Napakababa ng boses ni Caragunes. Bigyan at kunin natin. Nakangiting sabi ni Surui. Handang gamitin ni Master Guangming ang $2 bilyong para tabyusan ang mga bihag. Ito ay talagang isang huwaran para sa aking henerasyon. Sumimangot ng husto si Caragunes. Apollo, hindi totoo ang galit na mga salita na pinukaw mo sa akin noon. Ayaw niyang aminin. Hindi, Lord Guangming? Naitala ko ang mga tawag sa pagitan natin, bawat dere at isang kuko, gusto mo pa bang magbayad? Nakangiting sabi ni Surui. Sa tingin ko, ang templo ng liwanag na palaging nasa atmosfera ay hindi ganito, tama ba? Si Baron ay samuka ng isang subo ng dugo, at si Caragunes ay nagkaroon din ng pagnanasa na samuka ng dugo. Sa tingin ko ang $2 bilyong na ito ay sapat na upang ipakita ang liwanag ang katapatan ng templo. Nakangiting sinabi ni Surui. Kapag dumating ang pera, kailan ilalabas ang tao, huwag mag-alala, ibibigay ko ang recording na ito kay Birhoff at hahayaan siyang kumilos bilang notaryo. Damn it! Ang mga salita ni Surui ay isa pang malakas na banta. Kung ang Templo ng Liwanag ay nais na labagin ang kontrata, kung gayon ang Birhoff ay tiyak na kabanata ang balita ay kumalat ng sabay-sabay. Kabanata 2299. Ang mga benepisyo ng diktadore. Galit at mabigat si Caragunes. Malaking halaga para sa kanya ang $20 bilyong. Gayunpaman, ang iyong sinasabi ay parang tubig na ibinuhos, at hindi na ito maibabalik. Tsaka si Apollo, the bastard, ang nag-record nito. Hindi na matindaan ni Caragunes kung gaano na siya katagal mula nang siya ay natangay ng ganito. Huwag kang magmadaling magalit, tumawa si Surui. Kung alam ng lahat sa madilim na mundo na ang Templo ng Liwanag ay handang gumastos ng $2 bilyong upang tabyusan ang mga nasasakupan nito. Kung gayon ang lahat ay aktibong mag-sign up para samahan ka. Oo, lahat ng bagay ay kailangang tingnan sa maliwanag na bahagi. Hindi alam ni Caragunes kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa totoo lang, hindi makatwiran ang sinabi ni Surui, ngunit napakamahal pa rin na gumastos ng $2 bilyong para makabili ng magandang reputasyon. 25 bihag, halos katumbas ng paggastos ng $80 milyong bawat isa upang tabyusin. Ito ang pinakamahal na hostage sa mundo. Sige. May magpapadala ako sa iyo ng mga account number mamaya. Siyempre. Mas mabuting ayusin mo na may pumunta sa Gumay City para bawiin ang mga hostage. Pagkatapos ng lahat, ano ang nangyari sa kanila? Ngunit hindi ko ito masisisi sa aking ulo. Si Surui ay nag-isip ng husto, at ang pangungusap na ito ay ginawang kalahating patay si Caragunes. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Surui ang telepono. Hinayaan na niya ang Templo ng Liwanag na tumalon sa hukay, at hindi nararapat na magsabi ng marami ngayon, at hindi na mabibigyan ng pagkakataon ang Templo ng Liwanag na mag-adjust. Gayunpaman, matapos ibaba ang telepono, nalaman ni Surui na ang presensya ng mga taong iyon sa templo ay tumingin sa kanya na parang nakatingin sila sa isang halimaw. Kasama si Vladimir, hindi inakala ng mga miyembro ng Templo ng Liwanag na maaaring kumatok si Apollo mula sa bulsa ng Panginoong Diyos ng Liwanag. $2 bilyong. Ito ay orihinal na 14 na milyon, ngunit ngayon ito ay naging 2 bilyon. Medyo nanginginig ang boses ni Vladimir.
Karago, maaari ba talagang gumastos si Lord Nis ng $2 bilyong para tabyusin tayo? Mukhang maganda rin ang mood ni Surui. Ngumiti siya at sinabing, kung walang aksidente, dapat. Kung tutuusin, labis na pinahahalagahan ng iyong Panginoon ng liwanag ang kanyang mga balahibo. Hindi mapigilan ng puso ni Vladimir na makaramdam ng kaunting bigat. Ang kanyang kawalang ingat ay naging sanhi ng templo ng liwanag na magbayad ng ganoon kataas na halaga. Pagkabalik, tiyak na hindi siya bibigyan ni Carigunes ng anumang magandang pagtingin sa kanyang mukha, ang mga matatanda ng templo ay tiyak na madidismaya sa kanya. Bagamat malapit nang maibalik ang kanyang kalayaan, hindi masyadong masaya si Vladimir. Sige, sa susunod, hahanap ako ng lugar para makapagpahinga ka ng maayos, hintayin mo lang na sunduin ka ng Temple of Light mo. Nanunuya si Surui pagkatapos magsalita, dumaan ang ilang pickup truck sa tabi ng kalsada at itinapon ang lahat ng mga bilanggo at dinala sila. Lahat ay nakatali at walang dignidad. Habang pinagmamasdan ang kotse na mawala sa gabi. Si Surui ay naging parang nightingale, at nalaman na ang mga mata ng kabilang partido ay palaging nasa kanya, at ang kahulugan sa kanyang mga mata ay hindi malinaw. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hinawakan ni Surui ang kanyang ilong, nakaramdam ng medyo hindi natural. Sa tingin ko masyado kang mapanloko. Umiling si Nightingale. Hindi naman, medyo masikip ako kamakailan. Nakangiting sabi ni Surui. Sa pagkakataong ito, ang templo ng liwanag ay napatay. Pagkatapos mag-set up ng isang layout sa Southeast Asia. Ang Black Dragon Gang ay nag-anunsyo ng mataas na profile na pagbabago ng bandila at binago ang bandila nito at namuhunan sa Temple of the Sun. Higit sa 20 sa sarili nilang mga elite ang inaresto rin. At kinailangan nilang gumastos ng $2 bilyong para tabyusin ang mga tao. Ang natalo ay nawawalan ng pera at nawawalan ng potensyal. Pinunasan ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Tinanong ni Baron, Sir, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong magdala ng isang tao sa Timog Silangang Asya upang patayin ang Diyos ng araw? Kung sisiguraduhin mong matatalo mo sila, at hindi kita pipigilan, sabi ni Carigunes. Ito, saglit na nag-alinlangan si Baron, sa pag-aakalang ayos lang. Kapag siya ay pumunta, maaari lamang siyang mamatay. Sumunod, tumayo si Carigunes at sinabi ang isang bagay na ikinagulat ni Baron. Ihanda mo ang private jet, pupunta ako mismo sa Gumay para sunduin ang mga tao. Wala pang kalahating oras bago naabot ng 2 panig ang isang pandiwang kasunduan, at inihayag na ni Surui ang pangyayaring ito sa buong madilim na mundo ng kanluran. Sa oras na ito, nagpapalit ng damit si Carigunes at naghahanda ng lumabas. Nang makita niya ang message na nag-pop up sa kanyang mobile phone, namamanhid na naman ang kanyang anit. Nima, ano ang tawag sa espesyal na bagay na ito? Kinagamit ni Surui ang opinyon ng publiko para kidnapin muli ang templo ng liwanag. Ang balita ay napakasimple pagkatapos ng magiliw na negosasyon. Ang templo ng liwanag at ang templo ng araw ay napagkasunduan na tabyusan ang 25 bihag na may $2 bilyong. Sa pagkakataong ito, kahit na gusto ng templo ng liwanag na mabayaran ang mga utang nito, hindi ito magiging posible. Direktang binigyan sila ni Surui ng dobleng insurance. Umiling si Carigunes. Biglang na-pressure siya. Dapat ding makita ng mga elder ng Council of Veterans ang balita. Inanunsyo ni Surui ang $2 bilyong sa buong madilim na mundo. Na walang alinlangan na katumbas ng pagkuha ng sahod mula sa ilalim ng kaldero, at pag-ihaw sa kanya, ang Diyos ng liwanag, ng direkta sa apoy. Ang mga miyembro ng elder ay dapat na labis na nabalisa tungkol dito. Ang Carigunes ay iba sa ibang mga Diyos. Ang templo ng liwanag ay talagang hindi ang kanyang isang salita na bulwagan. Ito ay naipasa ng higit sa 200 taon. Kahit na ito ay may mahusay na mga pakina. Pang sa mga mapagkukunan at kayamanan, ang interior ay masalimuot at komplikado. Ano man ang iyong gawin, ang kahusayan ay magiging mas mababa. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, kumukulo ang buong madilim na mundo. $2 bilyong iyon. Alam ng Diyos kung paano nakipagnegosasyon si Apollo at nagawang itaas ang panghuling presyo ng transaksyon sa napakataas na antas. Ganap na hindi maisip. Kung si Carigunes ay magbabayad ng pera, ang templo ng araw ay malapit ng kumita ng isang kapalaran. At ang mga kalye at eskinita ng madilim na lungsod ay pinag-uusapan ang bagay na ito.
Kung ako ang Diyos ng liwanag, hindi ko matiis ang galit na ito, ang templo ng araw ay halatang nawalan sila ng mukha. Paano kung mawalan ka ng mukha? Ang templo ng liwanag ang unang sumalakay kay Lord Apollo. Kayanin kaya ni Lord Apollo ang kanyang galit. Kung ikaw yun, hindi ko na malalamon ang hiningang ito. Sana magsimula ng digmaan ang dalawang panig, parang walang saya na panoorin ng matagal. Hindi kayang talunin ng templo ng liwanag ang templo ng araw. Pagamat marami sila, kakaunti lang sa 12 Diyos ang nakalampas sa templo ng araw sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban. Sa harap ng pinakamataas na palasyo sa Dark City, si Daniel Sharp ay nakasandal sa isang reclining chair, binabalikan ang kanyang telepono habang ipinapahayag ang kanyang paghamak kay Tsurugi. Walang kahihiyan si Apollo, at ngayon ay sa wakas ay natikman na ni Carigunes ang pakikitungo sa mga hooligans. Sabi niya, sa totoo lang medyo malamig sa ganitong taas. Pero mukhang hindi alam ni Daniel Sharp, pinakasimpleng night dress ang suot niya, at parang walang intimate na damit sa loob. Ang mga curve ay perpekto at malinaw na ipinapakita. Isang matangkad na blonde na lalaki ang nakatayo, umiling siya. Hindi pipiliin ni Carigunes na makipagdigma kay Apollo, ito ang kanyang karakter, ngunit ang salungatan na ito ay magbibigay daan para sa hinaharap na pattern. Pare, parang may kutob ka. Tanong ni Daniel Sharp. Hindi ganap na makontrol ng Carigunes ang kanilang mga nakatatanda. Ang determinado at nakaistilong mukha ni Zeus ay walang gaanong ekspresyon. Ang insidenteng ito ay tiyak na magkakaroon ng mga kasunod na kaguluhan. Narinig ni Daniel Sharp ang mga salita at tumango. Ang templo ng liwanag ay may napakalalim na pamana, at ang mga detalyeng ito ay hindi lubos na maiintindihan ng mga Carigunes. Ang dialog sa pagitan ng mag-ama ay nagpahayag ng masyadong maraming kahulugan. Nakatayo sa kanilang taas, marami silang malalaman na impormasyon at insider information na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Maghintay tayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Hindi masyadong direktang sinabi ni Zeus, nag-iwan siya ng mahinang pangungusap, tumalikod at naglakad patungo sa palasyo ng hari ng Diyos. Ang palasyo ay nakatayo dito ng ganoon, tahimik na pinagmamasdan ng madilim na banal na lungsod. Ganito ang nakaraan, at parang dapat ganito rin sa hinaharap. Sa sulok ng lungsod, malalim sa ilalim ng lupa sa isang hotel, umuungal ang mga excavator, pawis na pawis ang mga manggagawa, at unti-unting nahuhubog ang lagusan. Nakaupo si Carigunes sa kotse papunta sa airport. Nagpalit siya ng kanyang iconic na puting robe. At nagsuot ng puting suit, malayang naglalakad. May aura, mukhang personable, parang nasa middle-aged na matagumpay na tao. Aking Panginoon, ang bagay na ito ay nag-ferment na, sabi ni Baron. Nakaupo siya sa upuan ng co-pilot, ini-swipe ang kanyang telepono, at ang mga pahina ng mga post ay tinatalakay ang 2 bilyon na insidenteng ito. Ang opinyon ng publiko ay hindi makontrol. Umiling si Carigunes. Hindi makontrol ni Tsurugi ang opinyon ng publiko, ngunit maaari niyang gabayan ang opinyon ng publiko. Siya ay malinaw na ang Diyos-level figure na maaaring lumikha ng pampublikong opinyon at maglagay ng presyon dito. Hanggat may nangyari, palagi niyang magagamit ang opinyon ng publiko para tulungan siyang i-maximize ang kanyang mga benepisyo. Aking Panginoon, paano ang konseho ng mga elder? Pansamantalang tanong ni Baron, talagang hahayaan nila kaming magbigay ng paliwanag sa bagay na ito. Magpaliwanag. Hehe. Umiling si Carigunes at ngumiti. Bakit kailangan mong ipaliwanag ito sa kanila? Namana sa loob ng 200 taon. Ang pagiging komplikado ng loob ng templo ng liwanag ay lampas sa imahinasyon. At hindi sila organisado tulad ng templo ng araw. Pag-flat. Ang kahusayan sa pamamahala ng templo ng araw sa ilalim ng pamumuno ni Apollo ay napakataas. Ngunit may mga gang sa loob ng templo ng liwanag, at ang maliliit na puwersa at maliliit na grupo ay masalimuot. Mayaman sila, pero dahil sa sobrang yaman, ang focus ng lahat ay sa tubo. Sa pagkakataong ito, 2 bilyon ang nawala sa isang hininga, at tiyak na sisisihin ng mga matatanda si Carigunes sa kanyang recruitment. Pero sila, hindi na nagsalita si Baron, at alam na ng lahat ang ibig niyang sabihin. Panahon na upang makita ang mga benepisyo ng diktadore, sabi ni Carigunes. At ang mga sinabi niya ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Baron. Diktadore. Ito ay isang bagay na hindi nagawa ng lahat ng mga pinuno ng templo ng liwanag.
Si Baron ay isang pinagkakatiwalaan ni Carigunes. Alam niyang sa nakalipas na ilang taon, hindi pa ganoon ang sinabi ng amo. Sa oras na ito, mula nang sabihin ito ni Carigunes, ipinapakita nito na siya ay may diktatorial na pag-iisip. Kabanata 2300. Nagbabago ang ugali. Bago sumakay sa eroplano, tumunog ang cellphone ni Baron. Ang lakas ng volume sa kabilang dulo ng phone na parang pasaway. Nakinig si Baron, lalong pumangit ang mukha. Ngumiti si Carigunes at sinabi, ang konseho ba ng mga elder? Ibinaba ni Baron ang telepono. Oo, Panginoon, hihilingin sa iyo ng mga elder na bumalik at ipaliwanag ang bagay na ito. Ngayon, darating silang lahat sa punong tanggapan ng templo sa loob ng 1 oras. Nakakatawa na kailangan kong magpaliwanag sa kanila ngayong sanay na akong walang ginagawa. Direktang binuksan ni Carigunes ang taunt mode. Nagulat na naman si Baron. Kung tutuusin. Sa nakaraan, kahit na hindi nasisiyahan si Carigunes, hindi niya ito maipapakita, lalo pat pamuna ng matindi. Ngayon ay tila marami na siyang naipon na hinaing laban sa Council of Elders. So, Baron also echoed. Oo, hindi ko sila nakikitang nag-uusap kapag kumikita ako kapag weekdays, at tuwing may mangyari, aalisin ko agad ang manok sa loob ng organisasyon. Tumalon ang aso. Panahon na para buwagin ang konseho ng mga elder. Biglang sabi ni Carigunes. Tanggalin ang konseho ng mga matatanda. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, nanigas ang buong katawan ni Baron. Nagrereklamo, ngunit ang konseho ng mga elder ay umiral ng halos 200 taon. Paano mo masasabing abolish na? Masyado silang maraming mapagkukunan at network sa kanilang mga kamay. Kung talagang may gagawin ang Panginoon ng liwanag. Natatakot ako na wala na siyang panahon para i-abolish ang Council of Elders, pero i-dismiss muna ng Council of Elders. Ang upuan ng Diyos ng liwanag ay hindi madaling maupo. Mukhang napakaganda, ngunit haharapin nito ang mga problema na hindi kailangang harapin ng ibang mga Diyos. Ang pamana sa napakatagal na panahon ay may mga kalamangan at kahinaan. Kaya naman maraming mga anak ng mga marangal na pamilya sa China ang gustong umalis sa kanilang sariling pamilya at lihim na lumikha ng kanilang sariling pamilya. Kung gayon, aking Panginoon, paano ako tutugan sa konseho ng mga elder? Pinag-isipang mabuti ni Baron ang kanyang mga sinabi. Sabihin ko na lang ba sa kanila na hindi ka pupunta sa pulong? Huwag mo silang pansinin. Blankong sabi ni Carigunes. Makalipas ang kalahating oras, lumipad na ang eroplano. Ang araw ay sumisikat, at si Tsurugi ay natutulog lamang ng higit sa 2 oras sa isang gabi, kapag siya ay lumitaw sa gate ng paliparan. Gusto niyang makilala ang isang taong napakahalaga. Bagamat hindi direktang sinabi ni Carigunes na pupunta siya rito, nahulaan ito ni Tsurugi sa kanyang intuition. Siyempre, si Tsurugi lang ang pick up dito. Ang strategist o ang 12 guards ay hindi nagpakita, kahit ang Nightingale. Hindi nagtagal at lumabas ng airport si Carigunes na naka-white suit, kasunod ang ilang itim na suit sa likod niya. Ang mga naka-black suit ay may maliit na puting metal na rosas na nakapin sa kanang dibdib. Maaaring hindi alam ng mga tao sa silangang mundo sa ilalim ng lupa na ang rosas na ito ay isang natatanging simbolo ng templo ng liwanag. At ang hugis at kulay ng mga rosas na ito ay kwalipikado lamang na isuot ng mga bantay ng liwanag. Kapag lumitaw si Carigunes, natural na magdala ng bantay. Ngunit ang mga yapot ng mga tao sa templo ng liwanag ay tumigil sa lalong madaling panahon. May lumabas kasi na lalaking naka-baseball cap at blue sunglasses sa harapan nila. Sino ka? Umalis ka sa daan. Diretsyong sabi ni Baron. Ang lalaking nasa daan ay nakadamit tulad ng isang hip-hop na kabataan. Nakasuot ng sneakers at isang floral na t-shirt, na ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, at ang kanyang matabang jeans ay may mga butas pa. Ang outfit na ito ay lubos na kaibahan sa suit at leather na sapatos ng Temple of Light. Ang taong ito ay si Tsurugi, at hindi ko alam kung ano ang ginagawa niyang mali ngayon. Naisipan pa niyang magbihis ng ganito. Hindi nakilala ni Baron si Tsurugi, ngunit nakilala ni Carigunes. Tumayo siya, hindi iniunat ang kanyang kamay, ngunit walang malasakit na sinabi. Apollo, hindi ko inaasahan na darating ka upang personal na sumakay ng eroplano, ngunit ang espesyal na damit na ito ay talagang nakakainis sa mga tao.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Nadama ni Baron at ng mga Lightguard na hindi kapani-paniwala na ang gayong hip-hop na kabataan ay maaaring si Apollo, ang Diyos ng araw. Bakit wala sa buong katawan niya ang kilos ng mga Diyos? Nadama nilang lahat na ito ay napaka-inconsistent. At talagang mahirap na i-connect ang hip-hop na kabataan sa harap niya sa marangal na Diyos ng araw, pakiramdam na ang dalawang imaheng ito ay hindi sa parehong eroplano. Tumawa si Tsurugi. Pumunta ako sa Gumay para magbakasyon, at normal ang damit na ito, ngunit hindi ko inaasahan na ang gayong maliit na bagay ay makakaabala kay Lord Guangming na magpakita ng personal. Isang walang kwentang bagay. $2 bilyong, maliit pa rin ba itong bagay? Narinig ito ng mga tagapag-alaga ng liwanag, at nakaramdam sila ng labis na dugo. Ngunit sa pagtingin kay Tsurugi, ang mga miyembro ng templo ay medyo natigilan. Totoong 2 beses siyang maaaring maging Diyos. Hindi sinabi ni Lord Carigunes sa kabilang partido na lalabas siya ng personal bago siya umalis. Ngunit nahulaan pa rin ni Apollo. Pagdating niya, dumating pa siya para sunduin siya ng personal. Nakakakilabot na ang isip ng lalaking ito. $2 billion is definitely not a small amount for me, you know. Dahil sa pangyayaring ito, marami akong binatikos sa loob ng templo ng liwanag. Walang hiya itong sinabi ni Carigunes na medyo ikinagulat ni Baron. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring isa publiko ang kahihiyan sa tahanan, lalo pa sa mga Diyos. Hindi ba ito makakaapekto sa kanyang autoridad? Ngunit walang pakialam si Carigunes. At hindi alam ni Baron kung anong gamot ang ibinebenta sa kanyang panganay na lang. Ngayon sa wakas ay malalim niyang napagtanto ang tunay na agwat sa pagitan niya at ng mga Diyos. Ano ang pagkakaiba niya sa mga Diyos? Ang kanyang karunungan at diskarte ay hindi kailanman aabot sa ganoong antas. Walang pakialam na iwinagayway ni Tsurugi ang kanyang mga kamay at sinabing, sa aking palagay, anong uri ng mga elder ng Lao Shizi ang magiging iyo pa rin? Ay disband ito, at ito ay makikinabang lamang sa pag-unlad ng buong templo ng liwanag. Kahanga-hanga ang mga salita ni Tsurugi. Nang marinig ang pag-uusap ng dalawang boss tungkol sa ganoong sensitibong paksa, ang mga miyembro ng Temple of Light na sumunod sa likuran ay nakaramdam ng kaunting pangamba. Hindi mapalagay. Lahat sila ay tumingin sa kanilang mga mata, ilong at puso, na kunwari ay wala silang narinig. Apollo, sinusunog mo ako. Tumayo si Carigunes habang nasa likod ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi. We are just doing business, fair and just. Wala naman tayong pakialam sa mata ng ibang tao, di ba? Nakangiting sabi ni Tsurugi. Bahagyang sinabi ng lalaking ito. Maaaring baliwalain ni Tsurugi ang mga opinyon ng ibang tao. Ngunit hindi magagawa ni Carigunes. Higit pa rito, ang konseho ng mga nakatatanda ang tumuturo sa kanya. Ang mga matatandang ito ay may napakalakas na boses sa loob ng organisasyon. Bahagyang ngumiti si Tsurugi, inakbayan ni Carigunes, at sinabing, dude, mukhang wala ka sa magandang mood. Gusto mo bang tulungan kita? Pare. Nang marinig ang dalawang salitang ito, ang mga miyembro ng Templo ng Liwanag ay muling nakaramdam ng pagkasira. Bawat salita na ginagamit ngayon ni Tsurugi ay parang hindi dapat sabihin ng isang Diyos. 2 beses na tumikim si Carigunes at direktang sinabi. Binigyan kita ng $2 bilyong, paano ako magiging maganda? Umiling si Tsurugi. Ngunit ang $2 bilyong ay hindi pa natatanggap. Nang marinig ito, ibinaling ni Carigunes ang kanyang mukha. Tinitigan si Tsurugi ng makahulugan, at sinabing, pumunta ka para kunin ang eroplano sa pagkakataong ito, sa katunayan, ito ay para maningil ng mga utang, hindi ba? Bayaran muna ang pera, pagkatapos ay palayain ang mga tao. Umiti si Tsurugi. Hindi kita mabibigyan ng pera hanggat hindi ko nakikita ang mga tao. Ito ay $2 bilyong, at ayaw kong makakita ng anumang panganib sa perang ito. Hindi. Si Tsurugi ay matatag at walang pag-aalinlangan, hinding-hindi ko pakakawala ng sinuman kung hindi ko makita ang pera. Pagkatapos ng isang paghinto, muli niyang sinabi, Mr. Maliwanag na Diyos, dinala mo ang napakaraming eksperto dito, kung dumating ang oras, ano ang dapat kong gawin? Kaya bigyan mo ako ng pera, mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi itinago ni Tsurugi ang kanyang layunin, dahil sa bastos na, tunay na ugali, ay natigilan ang mga miyembro ng Temple of Light sa likod niya. Sa oras na ito, naramdaman ni Baron na hindi na niya kayang tiisin, sinabi niya.
Apollo, huwag masyadong agresibo, handa kaming magbigay ng 2 bilyong yuan, ang aming mga matatanda ay pumunta na dito ng personal, umaasa ka pa ba sa account mo? Gayunpaman, bago bumagsak ang boses ni Baron, nalaman niyang may isang itim na ilaw na sumikat sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos, biglang umihip ang malakas na hangin, hindi niya maiwasang mapapikit at manginig. Walang nakakakita kung paano gumagalaw si Surui. Ngunit ngayon ay nakita nila na ang 4 na talam na tinak ng hukbo sa kamay ni Surui ay dumampi sa dulo ng ilong ni Baron Goon. Nakakatakot talaga ang ganitong klaseng lakas. Tininigas si Baron ngayon. Hindi niya maiwasang matakot ng kaunti, kung mas malakas ang lakas ni Surui, pagkatapos siya, ang Deputy Hall Master, ay sasaksakin sa ulo ng walang pag-aalinlangan at mamamatay kaagad. Pakiusap, pansinin mo ang iyong mga salita. Carigunes ay maaaring makipag-usap sa akin ng ganito, ngunit hindi mo magagawa. Wala akong karapatang magsalita ng ganyan. Sabi ni Surui na nakapikit ang mga mata. Sa sandaling ito, hindi na siya tulad ng isang hip-hop na kabataan. At isang malakas na pamimilit ang sumabog sa kanyang katawan. Ang kamahalan at momentum na ito ay nagmumula sa kanyang mga buto, at tila ang nakapalibot na hangin ay tumitigil. Ang mga miyembro ng Temple of Light ay likas na nakaramdam ng kakapusan sa paghinga. Sa wakas ay napagtanto ni Baron ang malaking agwat sa pagitan niya at ni Apollo. Iyon ay isang hakbang na maaaring pumatay sa kanyang pag-iral. Hindi man siya kumibo, umaasa lang sa aura niya, kaya niya na siyang pigilan. Isipin mo ang sinabi ko kanina tungkol sa pamumuno ng mga tropa. Naisip ni Baron na katawa-tawa ang sabihing kinukubkob niya ang Sun God. May karapatan akong turuan ka ng leksyon ngayon, at ayokong mangyari ang ganitong bagay sa susunod. Sabi ni Surui. At nilagpasan ang 4 na talam na tinak ng hukbo ng 2 milimetro. Na eksaktong 2 milimetro ang layo. At gumawa ng maliit na butas sa dulo ng ilong ni Baron, at ilang patak ng dugo ang tumulo mula rito. Halika, bumangga ito sa katawan ng tao at papunta sa labi, napaka-weird ng itsura. Nasasaktan si Baron, ngunit hindi siya naglakas loob na panasan ng kanyang mga kamay ang dugo sa dulo ng kanyang ilong. Sa pagtingin sa lahat ng ito, hindi sinasadya ni Carigunes na kumilos para kay Baron, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Inalis ni Surui ang mga tinak ng Four-Edged Army, at pagkatapos ay ngumiti. Sabi, Mister, maliwanag na Diyos, tila hindi mo kayang disiplinahin ang iyong mga nasasakupan. Hindi nagpatuloy si Carigunes sa paksang ito. Tiningnan niya ang 4 na talam na tinak ni Surui, at iniba niya ang paksa at direktang sinabi. Baron, maaari mo itong ayusin at ibigay ang pera. Pumunta ka agad sa templo ng araw.